bukas sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-213th day ng ating sharing ng devotion with you. So, ayan, mapapasabi ang lahat ng thank God it's Friday dahil bukas ay walang pasok at a-attend ng mga selebrasyon ng mga kaarawan ng aking mga amo. Pero syempre may gagawin tayo ng mga importanteng mga bagay dito sa bahay dahil may iwanan kami ng dalawa dito ni Lola na isa namang mabait na Lola. So, I do hope and pray that everyone is have a blessed day and tomorrow ay Saturday. Yan, may Saturday service po ang ating church dito sa Alive in Christ, Hong Kong. Kaya kung sino man yung mga makakalabas ng Sabado, yan, makapag-ugnayan lang po kayo sa amin para sa inyong pagpunta sa ating church. At syempre, magkita-kita tayo sa Sunday kung saan 10 a.m. or alas 10 po ang ating start ng ating Sunday service. So, nalalapit na rin ang ating 9th year anniversary. So, many preparation we are doing, we are practicing, and ayan na, kung ano yung magiging flow ng ating 9th year anniversary ay we pray that it will be a victorious 9th year anniversary ng ating church. So, bago pa tayo magpasimula na ating sharing devotion video, ay una-una po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, lalong higit unang-una, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa trabaho, sa aming mga amo, Panginoon, nagiging dahilan, Panginoon, kung bakit kami may sinusweldo at kung bakit kami nakakapag-provide o nakakapagpadala sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang pumatnubay sa amin upang ang aming ginagawang devotion na ito, Panginoon, ay malayo ang maabot, Panginoon. At gayon din sa mga makakabasa, makakapakinig o makakapanood nito, Panginoon, ay mapapagpala sila sa kanilang maririnig, Panginoon. Dalangin po namin ang paglukob ng banal na Espiritu upang ang inyong glory lamang, Panginoon, ang makita at ang hindi ang aming glory o karunungan na siyang pinagkaloob niyo, Panginoon. Habang buhay rin po kami nagpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa amin. Matubos lamang kami dahil yun nga yung sinasabi sa John 3:16, Panginoon, na kung gaano niyo kami kamahal, Panginoon, na higit pa sa lahat, Panginoon, dahil nakahanda kayo na kahit ang inyong bugtong na anak ay maialay bilang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya kami ay malayang makapagpahayag at ipamalita ang good news, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. At maraming salamat din po sa banal na Espiritu na siyang lumukob din sa amin, Panginoon, upang kami ay lumakad ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Alam po namin ang pag-iingat, paggabay, Panginoon, at lahat ng mga bagay dinagdag at ibinigay niyo na sa amin, Panginoon. Kaya muli ang aming pasasalamat at ang paggabay, Panginoon, sa aming gagawing pag-aaral na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito po tayo ngayon sa Lucas 22:20. Ito po ang sinasabi. Kaya hindi naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Message. Sumunod na dinampot naman ay ang kopa ng alak, na kung saan sinabi niya sa kanila na iyon ang bagong tipan ng Diyos, na ang dugo ni Jesus ang katibayan, na ang pagkabuhos o pag-agos noon sa krus ang magpapalaya, maglilinis at magbibihis sa ating karumihan. Application. May mga ibang nagtatalo tungkol sa relihiyon na sa kung dapat ba ay nagkokomunyon o hindi, o kung gaano dapat ito kadalas ginagawa. Subalit para sa mga nakipag-isa at tinanggap o sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na ito issue o usaping pinagtatalunan. Nasa iyong sarili na kung ito ba ay gagawin mo sa bawat oras na kumakain at umiinom ka. Mahalaga ay alam mo ang kahulugan at simbolismo nito at ayaw mo makalimutan ito dahil pinakamahalaga sa lahat ang ginawang ito ng Panginoon
na hindi na kailangang tayo ang maghirap o mamatay higit pa sa sapat ang buhay, katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. So, puri na pagkabasa ng kanyang banal na salita. Diba? So, yun na nga, yung last part na sinabi ng ating Panginoong Yesus na kung saan ay ang dinampot niya na is yung kopa. So, madalas, di ba, pag nagko-communion tayo, we know the representation ng kopa or ng wine ay ang blood of our Lord Jesus Christ. Sumunod naman ay ang tinapay is meaning the body of our Lord Jesus Christ, which is the representation is ang bread. Diba? So, dito kaya nga sinabi we are living in the new covenant. Kasi diba ang mga Israelita, nabubuhay pa sila noon sa pag-aalay ng mga hayop na mga sinusunog sa mga temple para matpatawad sila sa mga kasalanan. Pero pagdating ng ating Panginoong Yesus, na siya na nga yung word is the lamb, siya yung karapat dapat na maging alay sa ating mga kasalanan. Kaya yung pagdanak ng kanyang dugo at pagkakasugat, pagpapahirap sa kanyang katawan ang karapat dapat na maglinis sa atin, di ba? Kumbaga, hindi na naman yan issue na dapat nagko-communion ba araw-araw, nagko-communion ba every month, nagko-communion ba every week, or once a week, or twice a week. Depende sa inyo, di ba? Pero ang pinaka-importante dyan is hindi lamang yung mismong practice na ginagawa yung communion, kundi naunawaan at naiintindihan mo kung ano yung simbolismo at representasyon sa buhay natin, which is yun na nga yung ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan, di ba? Kaya nga sabi, di ba, bago mag-start ng communion, dapat ay pinatawad mo na kung sino ba may mga unforgiveness ka o kaya talagang meron kang galit sa puso mo, di ba? Kailangan i-release mo muna yun kasi nga kapag tinanggap mo ang alak or ang tinapay sa communion is parang yun yung magiging hatol sa'yo. Kaya may iba, di ba, nagiging masasakitin sila or may iba, hindi naman natin masasabi pero worse, di ba? May iba napupunta sa kamatayan, diba? Kumbaga, yung pag-take nila ng communion, yung parang naging hatol. Pero hindi naman natin ma-relate na parang yun yung naging connection. Pero siguro may mga some diseases na rin siya or mga unknown na mga sakit sa loob ng katawan niya, diba? Yun na nga lang, kumbaga, tinanggap niya or every time na tinatanggap niya yung communion, yung kopa ng alak at saka yung bread is lagi siyang masama ang loob, lagi siyang may galit, lagi siyang may inggit, lagi siyang yung lahat ng mga bad emotions is nasa sa kanya. Kaya ang nangyari is para nagiging hatol sa kanya yung pag-take niya ng communion na mga bagay, di ba? So yun, if we are living in the new covenant with God, dapat talagang yung sarili mo is hindi na ikaw yung nakikita ng tao, kundi kumbaga yung Christ likeness na talaga yung makikita sa iyo na pagkatao. Yung napaka-forgiving mo, napaka-understanding mo, napaka-courageous mo, di ba? Or talagang sa lahat ng bagay na ginagawa, sabi nga sa word ni God na in whatever you do it for the glory of God, hindi for your own glory, kundi for the glory of God, diba? Para nang sa gayon ay nalulugod sa atin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa, gagawin, mga sasabihin, or gayon din ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa, diba? Dahil yun naman ang essence na, diba? Hindi lang tayo mabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon, diba? So, yun. At saka yun yung greatest commandment sa atin na pinakauna, di ba, na uwi na nga lang siya sa dalawang greatest commandment na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. So, ayan naman po ay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon. And ayan, let us all end up into our closing prayer para makapagpahinga na rin po yung lingkod dahil bukas ay medyo marami rin naman na tayong gagawin, pero awa ni Lord sa linggo ay nagkakasama-sama na naman tayo ng ating mga churchmates. So let us pray.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito, Panginoon, na tunay nga na nawa ay namnamin namin sa aming mga puso, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng komunyon, Panginoon, na kung saan ang inyong bugtong na anak na si Jesus ay willing, Panginoon, na inialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya hanggang sa panahon ngayon, Panginoon, ay mas marami ang kikilala at tatanggap sa inyo, Panginoon, dahil sa greatest sacrifice na ginawa ninyo para sa amin. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat na may mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Dinadalangin namin na you are the Lord who provide, Panginoon, sa anumang mga pangailangan namin, Panginoon. Ito man ay iba't ibang aspeto sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, Panginoon, mga balak na mga ipagawa ng mga school, mga hospital, mga churches, Panginoon, at kung ano pa, Panginoon, hindi na mga sasakyan na para sa transportation, Panginoon, sa dagat, sa impapawid, Panginoon, or sa panlupa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpapatupad ng mga bagay na ito if it's according to your will, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. We know that you are our healer, Panginoon, at anumang sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malubha o hindi, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, na may karapatang at kakayahan na makapagpagaling nito, Panginoon. We just lift it all up to you into prayer, Panginoon. Sino man ang mga may karamdaman, Panginoon, at sakit, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo at Golgotha, Panginoon, ay we are healed, Panginoon. At anumang mga karamdaman yan, Panginoon, ay gagaling, Panginoon, ayon sa itinakda ninyong panahon, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, kung ang inyong kalooban, Panginoon, ay ang mawalay na, Panginoon, o sumakabilang buhay na ang mga kakilala namin o mga mahal sa buhay, Panginoon, kayo pa rin po ang nakakalam kung ano ang mas makakabuti para sa amin, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng comfort, Panginoon, para sa gayon ay mapagtagumpayan namin ang anumang mga malulungkot na mga pagkakataon sa buhay namin, Panginoon, at isipin namin, Panginoon, na they are happy, Panginoon, just sa inyong paradise, Panginoon, sa heaven. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga teachers, kahit mga ordinaryong member, Panginoon, at workers, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang siyang magpo-provide sa pamilya nila, sa bawat mga needs, Panginoon, sa education, pag-aaral ng mga anak, Panginoon, hanggang sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon, hanggang sa matupad at mangyari, Panginoon, ang inyong kalooban sa bawat isa sa mga mahal namin sa buhay at gayon din sa aming, Panginoon, that kagaya sa sinabi niyo sa inyong salita, Panginoon, sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na kayo ay may great plan para sa bawat isa sa aming, Panginoon, at nagtitiwala po kami, Panginoon, at pinangahawakan namin ang inyong mga pangako, Panginoon, na ito ay mangyayari at magaganap sa aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, there will be peace, unity, and understanding to each other, Panginoon, and there will be no more war, Panginoon, although ang mga normal na mga phenomena, Panginoon, gaya ng mga fire, gaya ng mga typhoon, Panginoon, at mga earthquake, Panginoon, na nagaganap sa bawat bansa, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, na ito ay pasimula pa lamang ng lahat. Ang mga susunod na mangyayari, Panginoon, ay aming inaabangan, Panginoon, and we are getting ready, Panginoon, para sa muling pag-ubalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus, upang kaming lahat ay kunin at isama at makasama ninyo sa inyong kaharian, Panginoon, whether it's physically or spiritually, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat mga leader, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon, na kayo po siya, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, mula sa aming mga president, Panginoon, at mga government official, Panginoon, natatanggalin niyo po, Panginoon, ang may mga baluktot, ng mga pag-uugali, Panginoon, at magkakaroon sila, Panginoon, ng takot sa inyo, Panginoon, upang magagawa nila mga batas, Panginoon,
ay para sa ikabubuti, ikaunlad, Panginoon, ng bawat mga bansa, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At kung naloobin niyo po, Panginoon, na kami ay magkaroon pa ng lakas, buhay, Panginoon, at hininga sa bawat araw, Panginoon, ay kayo lang po ang nakakaalam. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. And good night po sa ating lahat. And God bless. Bye.